Profit na ba yung trade mo pero hindi mo alam ang gagawin? Ayaw mo i-close yung trade mo kasi feeling mo mas lalaki pa yung profit mo. Kaso, you're afraid naman na baka biglang mag-reverse yung market, masayang pa yung profit mo. So, anong gagawin mo? So, today, I'll teach you on how you will be able to secure your profit without entirely closing your setup. So, right now, what you're seeing is that we have a floating profit of $2,267, roughly around that. And right now, gusto ko nang kunin yung profit na to eh. Kaso, I feel like possible na bumagsak pa rin siya eh. Kasi dito sa stochastic ko, wala pa siya dito sa oversold area eh. Wala pa dito sa oversold zone. So may potential pa tong bumagsak ng tuloy-tuloy. And if I'm gonna be checking the daily time frame, possible na magtuloy-tuloy pa rin to bumagsak because napakalakas ng mga sellers. Ayan, di ba? They're in control right now. And now, nanghihinayang ka na, i-close ko na ba to? Feeling ko babagsak pa, feeling ko lalaki pa yung profit ko eh. So right now, what you can do is that you can partially take your profit. Pwede ko palang kunin yung profit ko partially? Yes, pwede. So, ang gagawin mo lang is, punta ka lang dito sa trade tab. Ito, click mo tong trade tab, and then, slide to the left mo to. Slide to the left. And then, meron ka makikita dito, yung pencil, and meron ditong check. Ang i-click mo is itong check. And then, babaguhin mo lang yung lot size dito. So, ngayon, say for example, gusto ko na kunin yung 0.2. Gusto ko na kunin yung 0.2 lots. Or 0.1 lot na lang para hindi sayang. So, okay, kunin ko na yung 0.1 lot para may maiwan sa akin na 0.2 lot. So, ngayon, i-close ko na tong 0.1 lot na yan. All you have to do is to click this. And click mo lang tong close. Yan. So, ngayon, kung mapapansin nyo, ang naiwan na lang dito is 0.2 lot. Hindi completely na-close yung setup natin. Nandyan pa rin tong setup na to. And nakuha na natin yung partial profit natin. So, click lang natin tong history. Na mapapansin nyo, meron ditong 0.1 over 0.3. So, ibig sabihin, na-close na yung 0.1 dito and may naiwan pang 0.2. And then, nakuha na natin yung $714 natin today. Which is, happy na ako dun, diba? So, imagine niyo $714, computin natin. $714. Nakapag-secure na ako ng 43,000 pesos, diba? So, whatever happens dito sa trade na to, okay na ako, happy na ako kasi meron na akong 47, magkano nga yun? Sorry. Meron tayong 43,000 pesos, diba? So, not bad na. So, I'm happy na. Whatever happens in this trade, meron na akong happy na profit. So, ngayon, kung anong gagawin ko dito sa naiwan? Ngayon, possible, ang pinaka-suggest ko to manage the risk na, what if mag-reverse yung market? What if umakyat to ulit, diba? Mag-reverse siya and then umakyat siya dito sa ating resistance, diba? Kasi alam nyo naman yan si gold, minsan talaga tinatrader tayo niyan, lalo na kapag may mga major news. This coming Thursday, magkakaroon pa ng NFP, diba? What we can do is, itong SL natin, this SL, yan, this one, i-move natin yan papunta dito sa ilalim. So, iti-trail natin siya. So, ngayon, kung ang SL natin dito nasa above resistance natin, meron na tayong running profit of $1,400 na gusto na natin somehow maging risk-free, what we can do is that iti-trail natin tong SL na to. So, all we have to do is click lang natin yan and then drag natin yan dito sa ilalim. Ayan. Pwede natin i-drag yan dito. So, say for example, gusto ko na, if ever man umakyat, meron na ako $400. So, ayan siya guys. So, meron na ako $492 if ever man na umakyat siya ulit at tamaan niya yung SL ko. Secured profit yan guys. Positive profit yan. Ang tawag dito is positive SL. Okay? Positive SL. Paano yan coach? Sayang naman. Pag umakyat tas tinamaan yan, diba? Sayang naman yun. So, ang ginagawa ko guys, gumagamit ako nitong ATR. Ayan. Papansin nyo, meron ako ditong ATR which is, this is an indicator. Pwede nyo i-add yan dito. Hanapin nyo lang average true range. Hanapin nyo yan dito. Average true range. And then lalabas to. ATR. So, ngayon, para sa yung ATR coach, itong ATR, malalaman nyo kung gaano ka-volatile ang market. Ilang pips ang ginagalaw niya, depende kung anong time frame yun. So, kung nasa 4-hour time frame tayo ngayon, ibig sabihin, gumagalaw ang market ng 362 pips every 4 hours. Kung ang market gumagalaw ng 362 pips every 4 hours, ibig sabihin, huwag mong ilalagay yung SL mo beyond 362 pips. Pwede mo siya ilagay, say for example, kalahati. Okay, sige coach, ilalagay ko siya siguro ng mga around 150 pips. Ayan, 150 pips ko siya ilalagay. Para at least, kung gumalaw man yung market ng mga around 362 pips, hindi siya agad tatamaan.
Diba? Syempre, ang goal lang naman natin dito sa positive SL is, syempre, hindi siya tamaan. Pero, masecure din yung profit natin or masecure yung sell natin na hindi na tayo magne-negative dito or magkakaroon ng loss. Diba? Pero syempre, ang gusto natin, hindi pa rin to maklose. Magtuloy-tuloy pa rin bumagsak to. If ever man umakyat tong market na to, hanggang 362 pips ang kanyang igagalaw kasi yun yung volatility niya sa 4-hour time frame. That is why ginagamit ko tong ATR para malaman ko kung saan ba ako maglalagay ng positive SL ko. So again, isi-search na lang to dito sa inyong indicators, average true range. So ngayon, ang gagawin na natin dyan, minove na natin to, and then dito, minove na natin yung SL natin, and then modify position. Modify position. So ngayon, yung ating SL is na-move na siya dito. So whatever happens, secured na tayo ng ng $300 sa 150 pips na movement ng market. Ayan. So, secured na yon. Itong price ito, umakyat man ulit dito, may 150 pips na, or $150 na tayo. Sayang naman, coach, $150, meron ka ng $1,400. Guys, remember, di ba nag-secure na tayo ng profit na $714? Dapat happy ka na dito, okay? You have to think na happy ka na dito, ito na yung masaya ka na dito sa setup na ito na yung kinita mo. Kung man ito, lumaki pa, or matipi pa yung ano mo, or mas mabamagsak pa to, thank you, Lord. Di ba? Ganun siya. So, sa pag-trade kasi, mas importante na protektahan mo yung capital mo more than the profit. Yeah, syempre, gusto naman talaga natin mag-profit. Pero at the end of the day, parang pagtatanim lang yan, guys. Nagtanim ka ng pechay. Nung lumaki, hinugot mo yung buong pechay. So ngayon, wala nang tutubo ulit na pechay doon kasi hinugot mo na hanggang ugat eh. Ang ginagawa natin dito, syempre, kapag meron kang kapital, gagamitin mo siya as your seed hanggang tumubo siya at maging puno siya. And ang gagawin mo is pipitasan-pitasan mo lang. Kung nagtanim ka siya ng apple, hindi mo tatanggalin yung buong puno ng apple. Pipitasin mo lang yung apple from time to time kapag tumubo na at namunga na. That is why, ang pinaka-importante is poprotektahan nyo yung seed capital nyo. So I hope meron kayo natutunan today. And by the way, kung pumo-profit ka ngayon, congratulations. I pray na marami ka pang maging profit for the rest of the day. So yun lang guys, happy trading!